Okay, so next topic is yung paggawa ng reflection sa isang object. So halimbawa ito po yung CPU, ibebenta nyo. So gagawan ho natin ng reflection niya dito sa baba. Okay, so first is gagawa tayo ng new layer. Just click ho yung create new layer dito sa bottom nung layers palette. Okay, so lagay natin sa gitna. So itong layer 1 kung saan nandun yung CPU natin, picture ng CPU, and our just created new layer. Okay, so dito sa toolbar, so pili tayo dito ng kulay. So halimbawa kulay ng table, dark blue. Okay, and just press lang ng alt backspace. Okay, punuin niya ng kulay yung layer natin, kulay nung foreground color. Okay, so next is we will duplicate this image. Just drag it to the new layer button. Okay, so dalawa na. Okay, so kunin natin yung isa, dalawa na yan. So kunin natin yung isang image, bababa natin. So ito yung gagawin nating reflection. Kasi siyempre hindi siya parang reflection, so kailangan natin baliktarin. So by edit, transform, and flip vertical. Okay, so yan na. Pero itong mga dulo niya syempre ay hindi nakadikit doon. So kailangan nating idikit. So dito kailangan idikit to, tapos yung back niya, yung side, nakadikit dapat doon. So we will select yung unang portion. Yan, okay? And pindutin po natin yung Ctrl T, that is transform. Ta-transform natin yung selection. So pag naging solid lines na yung yung box, so that means pwede na natin i-transform. So ito yung mga pampalaki, mga ganon. So pag pinindot po natin yung control, tapos drag natin itong side na to, okay, so drag natin yung control key sama nung dito sa side. So itong side lang to dapat yung aangat. So ididikit natin dun sa part nung original image. Okay, so hit enter to commit the transform. Okay, so ganun, deselect, Ctrl D, and while the marquee tool is selected, select natin yung other portion ng image. Okay, so and hit Ctrl T to transform the selection. At ito iangat natin hanggang dun sa ididikit natin. So ito yung side lang na to, so press Ctrl para yung side lang na yan yung gagalaw. So pag hindi nyo po pinipindot yung control, so sabay po silang aangat. Okay, so nakadikit na ho. Pero pang hindi pa siya reflection. So deselect po natin. So baliktad lang, pero yung reflection niya parang hindi pa reflection mismo. Okay? So let's go to quick mask mode. While this shadow, ito yung shadow layer natin.
Pwede nating double click yan and lagyan natin ng pangalan, shadow layer. Ayan. So kahit hindi ko natin lagyan pangalan, lalagyan lang natin for reference. Okay, so punta tayo na quick mask mode, just press Q. Okay, and be sure na black and white to ito, no? And using gradient tool, gawa tayo ng line, straight vertical. So magdadrag ako ng line, so shift pa vertical, diretso. Okay, so ayan. So we are in quick mask mode. So parang naglalagay tayo or nagse-select tayo ng portion dyan sa image na yan. So yung may red, yan po yung pinalagyan natin ng mask. Okay, so papunta dito. And just press Q again to commit the selection. Okay, so dito, so parang ang selection natin is rectangular, pero that is actually a gradient selection. Okay, kasi gradient tool yung ginamit natin. Pero dito, hindi niya may papakita ng mabuti. Okay? So if we delete the selection, okay, so yan, hindi po buong selection o buong rectangle yung na-delete. Okay, so kasi gradient nga po yan. Of course, let's hit Ctrl D to deselect. And while the shadow layer is selected, you can press any number. So let's say 8 to create an opacity of 80%. Or kung ayaw ho, dito na lang po sa slider 80. Okay, so kung gusto nyo pong ganyan na po yung effect, so ganyan po yung paggawa ng shadow ng isang object. So I hope you learn from it and pwede nyo pong gamitin sa inyong sariling pictures or image na gagawan nyo po ng shadow or reflection.